Mahigpit ako niyakap ni Jaden pagkahiga niya sa tabi ko. Kumpara sa aming dalawa, alam kong siyang mas pagod dahil kailangan pa niyang linisan pagkatapos tayong magdiig. Matagal naming di nagawa ang bagay na yun dahil sa dami na rin nangyayari. And when we do it this time, pakiramdam ko unang beses namin yung dalawa. Jaden is always subtle with his moves, kaya hindi ako nahirapan. We did it 3 times this time. Binabawi yung mga pagkakataong di namin nagawa yon. You really don't have to do it, Jake. Sabi ko at saka bumaling ng tingin sa kanya. Kababalik niya lang sa kama dahil tinapan niyang wet wipe sa basurahan sa banyo. Wala pa rin akong suot na damit sa ilalim ng kumot kaya bumangon siyang muli para hinaan ng aircon. Pagkahiga niya yumakap siya sa akin at nililikan akong muli sa labi. Matagal ang halikan naming dalawa. Yung tipong kahit kanina pa namin ginagawa yun, wala pa rin nagbabago sa alam na nararamdaman namin sa isa't isa. Halos hindi ka na mga makabangon. Don't worry, despite my tiredness, I'm happy that I'm helping you even in small things. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Pinaikot ko ang aking dalawang braso sa kanyang bewang at inihiga ang aking ulo sa kanyang dibdib. I'm sorry, sabi ko bago muling tumingin sa kanya. Narinig ko pa kanyang pagbuntong hininga. For what reason you're sorry for? Kinagat ko ang aking ibabang labi. Sa lahat ng pagkukulang ko, sa lahat ng pagkakamali ko, alam ko marami ako nagawang di mo nagustuhan, gayon pa man, hindi ka nagsalita. You just let me do it. Hindi ko alam kung dahil wala kang pakialam o pinili mo lang na hindi magsalita dahil ayaw mo akong masaktan. The reason why I did not say anything is because I trusted you and respect your decisions. Ngumuso ako. Kahit nasasaktan na kita? Kahit wala na akong oras para sa'yo? Well, that was before. Ngayon naman nakikita ko nag-e-effort ka na eh. Nginisihan ko siya. What effort are you talking about? Effort in bed? Umangat ang kanyang kilay. That's still an effort. I giggled when I started nibbling my ears using his lips. Ang isang kamay niya na may nasa ilalim ng kumot at gumagapang pataas ng aking dibdib. Nang dakutin niya ang kaliwang parte, napaungol ako. I'm tired, Jake. Pero hindi siya nakinig at pinagpatuloy lamang ginagawa niya. Na magsawa siya kakahawak sa aking magkabilang dibdib. Buwaba naman ang kanyang palad tungong sa aking sasalanan. At doon nilalaw ang sensitibong parte nito dahilan para mas lumakas ang ungol ko. Kinigat ko pang aking ibabang labi. Sinusubukan pakalmahin ang aking sarili kahit na nanginginig na naman ang katawan ko. Muling naghubad ng suot na damit si Jayden at tinaway ang kumot na tumatabon sa katawan ko at muling pumesto sa itaas ko. Are you still up for another round? Nakangising tanong niya sa akin bago niya ako halikan sa labi. You're glowing. First time in a decade that I see you glow, Gab. Pula ng pinsan ko na makita niya akong pumasok sa main door. Kasalukuyan siya nakikipag-usap sa isang finance consultant nang mabutan ko siya roon. It's been 2 months after Jade and I made love. 2 months din wala si Lara dahil galing ito sa bakasyon. Kaya ngayon lang kami nagkitang dalawa. Uminto ako sandali para batiin ng consultant. Pinagmasdan ko ang itsura ni Lara. Something is really off about her at ngayon ko lang ito napansin. Inintay ko siyang matapos sa pakikipag-usap sa babae at sabay kami naglakad. I can't help but to glance several times to his stomach. Naparami lang ba ang kain mo o talagang may laman yung tiyan mo? Nang marinig niyang tanong ko'y otomatikong nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. He carefully touched her abdomen and shook his head. Lumingon siya sa paligid saka ako hinila patungo sa gilid ng bahagi ng daan. You notice it? Gosh, ikaw ang una nakapansin, Gab? Nanlaki ang mga mata ko sa aking narinig. So you're pregnant? With JC's child? Kinakabahan man pero nagawa niyang tumango. Gosh, hindi ko alam kung paano ipapaalam sa iba. Kahit kailan di ko man lang masabi na natatakot ako sa magiging reaksyon niya. How much more kay Lolo? Pinaningkitan ko siya ng mata. Alam na ni JC? Tumango naman siya. What did he say? That's okay with him. That we should arrange the wedding as soon as possible. Ngumiti ako. That's good to hear. The last time I talked to you about it, ang sabi mo, shark ang relationship ninyo. She pouted. Nasabi ko lang naman yun dahil masama ang loob ko sa kanya at isa pa iba-ibang emosyon ko dahil nga sa kalagayan ko. Tumango ako sa kanya. I am sure, matatanggapin ni Lolo at Dad mo. Kung nahihirapan ka magsabi mag-isa, pwede naman kitang samahan kung gusto mo. Her expression softened. You're really the best girl cousin that I have. Inirapan ko siya. Ako na naman ang girl cousin mo sa pamilyang to eh. Of course, I'm kidding. To lighten up the mood. Marami ring pinsan sila ng mga babae sa mother side niya. Part ng kanilang extended family. At syempre, ganun din ako sa side ng Benitez. We just attended conference and after that, hindi rin kami nagstay sa opisina namin dahil may kanya-kanya kaming inasikaso. We called it a day for work.
Dumaan ako ng restaurant para bumili ng pagkain. Magluluto sana ako pero naisip ko that it will consume a lot of my time. Hahatiran ko lang ng pagkain sa Jayden. Pagkatapos ay didiretso ako sa kondo ni Anton para bisitahin siya. Pagpasok ko sa building na pag-aari ni Jake, agad na nagsilapito ng mga staff sa gilid ko at bumati sa akin. Ngumiti lang ako sa kanila at pagkatapos sumakay na ng elevator patungo sa opisina niya. Inabutan ko siyang abala sa ginagawang trabaho. Mukhang di niya yata napapansin na tanghali at dapat kumakain siya ng tanghalian. Still working? Nakangiti kong inilapag sa kanyang harapan ang paper bag para kusin ang alisin ang mga ginagawa niya sa lamesa. Kumurot ang aking noon na makitang malit na box ng pizza sa gilid. You ate pizza? Nalingon niya naman iyon. Yes. Pinadala ni Janina. Sakto, nagutom ako. Kaya kumain ako ng isang slice kanina. May 3 slices pa. Gusto mo ba? Just tell me so I can reheat it in the microwave. Agad naman akong umiling. No. I don't eat pizza these days. Maarting sigmura ko sa bagay na yan. Last week, Kathy offered me a slice of pizza pero tinanggihan ko dahil ayokong amoy nun. Kumurot ang kanyang noo. How come? You love pizza? Hindi makapaniwalang sambit niya. I know. Hindi ko nga alam kung bakit ganito yung pakiramdam ko eh. For the past days, medyo mabigat din ang ulo ko, lalo na kaninang umaga. Mabuting at nawawala na rin eh. Tumayo siya at lumapit sa akin para ilapat ang kanyang palad sa aking noo. Does your body ache? May masakit pa sa'yo. Sabihin mo lang para madala kita agad sa ospital. Mahina akong tumawa. You're overreacting. Baka epekto lang to ng trabaho. Sa loob ng 2 buwan, masyado rin akong focus sa hindi lang isa kundi 3 negosyo na pinapatakbo ko. Mabuti na lang at may katulong ako sa center point. Ngumisi siya. Sa tono ng pananalita mo, parang sinasabi mo na mas malaki ang kita mo kumpara sa boyfriend mo ah. Napaturo naman ako sa sarili ko. Ako? Mas mayaman sa'yo? That will not happen. You love risk. And that makes you wealthy enough na kahit di ka na magtrabaho sa isang buong taon, ay milyon na ang kikitain mo. Samantalang ako, kailangan ko pa magtrabaho para magkapera. Umirap siya sa akin. You are a bad liar, Daniela. I check your net worth. Even I can't believe that you almost surpassed mine. Hindi ko alam kung masama ba ang loob niya kaya ganun siya magsalita o inaasar niya lamang ako. Binuksan ko ang paper bag habang siya, inutusan na akong kumuha ng pinggan. Inesikaso ko lang ang pagkaing binili ko. This is how we do distance last month. Kapag busy ako, siya naman ang dumadalaw sa opisina. 2 ulam ang in-order ko sa araw na yon. Isang paborito niya at isang paborito ko. Papalapit na si Jada nang buksan ko ang Tupperware kung saan nakalagay ang ulam na binili ko para sa akin. Pagbukas ko niyon, agad nang pumuno ang amoy niyon sa aking ilong. Hindi ko alam kung anong meron sa ulam na iyon. Sigurado akong hindi yun panis dahil kaluluto lang, pero umalma agad ang sikmura ko. Naitakip kong aking palad sa aking bibig at mabilis na tumalikod. Na makita ko nakaharang si Jayden sa daan ko, agad ko siyang hinawi at lumakbo patungo sa sink na available sa kanyang opisina. Wala akong nakaing masama. Sigurado ko ron. Lahat ng kinain ko kanina bago ko pumasok ng opisina ay part na ng meal plan ko. Anong problema, Gab? Tarong ni Jayden habang hinaplos niyang likuran ko. Patuloy lang ako sa pagduwalat ng matapos ako, halos mangiyak-iyak na ako. May nakain ka bang di nagustuhan na sikmura mo? Umiling ako. No, I'm still following the meal plan you made for me. Umiling ulit ako. That's impossible. I would feel it if I was feeling bad. Pero di naman masama ang pakiramdam ko as a whole. Talagang masakit lang ulo ko and first, ngayon pati ang sikmura ko. Kumain naman ako kanina. Di rin ako nagpapalipas ng gutom. I gargled, then we walked back to the receiving area. Pinaupo niya ako sa couch nang maamoy kong mali ang ulam. Muling umikot ang sikmura ko. I think ay ng sikmura ko ng ulam na binili ko ngayon. Tinignan niya ang lutong kare-kare na nasa lamesa. But it's one of your favorites. Teped akong umiti sa kanya. Alam ko, kaya nga pati ako nagtataka eh. Can you at least remove it in front of me? Nasusuka na naman kasi ako eh. Dali-dali namang kinuha ni Jayden ang Tupperware at nilayo iyon sa akin. Kumain ka na, ani Jayden habang inaayos ang pinggan sa harapan ko. I don't think I can eat. Ikaw na lang. Humugot siya ng malalim na hininga at pinagwastan akong maigi. Nagulat pa ako na bigla siyang tumayo. Hindi ako mapapalagay hanggat di ko nalalaman kung bakit ka nagkakaganyan. Lumapit siya sa akin. Inawakan ng 2 kamay ko. Hinila ako papalayo. Teka lang, saan tayo pupunta? Tanong ko habang naglalakad kami palabas ng kanyang opisina. We'll go to a doctor.
After losing my first child last year, I never thought that it would be possible for me to bear another child in my stomach. Hindi ko to inaasahan, lalo na sa Jaden. Hawak namin ang papel na naglalaman ng test results na ginawa ng doktor ilang oras na nakakalipas. Nakatitig lamang kami, noon. Parehong nanginginig ang aming mga kamay. Inawakan niyang akin at tinala ang likuran nito sa kanyang labi para halikan. Napansin ko ring halos maluha-luha siya. Dala siguro ng kanyang emosyong nararamdaman sa kasalukuyan. Nasa kanyang sasakyan kaming dalawa at tahimik na nakaupo. I can't believe this, he said and kissed the back of my hand once. Me either. Hindi ko alam kung dapat ko bang tawagan agad sina mama at kuya o hindi muna. I think it's better if we surprise them. His idea was good. Kaya nang sumunod na araw, pareho kami nag-take ng leave sa aming mga trabaho. We organized a little party for our family and close friends. We sent invitations na kami mismo ang gumawa. We made it in one of our townhouses Jaden owns. What's with the party? Don't tell me engagement party to. Mahina akong tumawa sa sinabi ng pinsan ko. Just come inside, Lara. Nararoon din ang mga kaibigan ni Jaden. Nang kumpleto na nga ang mga bisita, nagsimula lang maglabas ng mga pagkain ng mga staff. Kasana na ba? Pasigaw pang tanong ni Martin sa hindi kalayuan. Para magtawanan ang mga bisita. Nakita kong hinampas si Cathy ang braso niya habang buhat-buhat nito ang kanilang anak. Si Mama naman katabi ni Kuya kasamang special friend na ayon sa kanya ay kaibigan lamang daw niya. I don't believe in that. Makikita naman sa mga mata nito na in love sila sa isa't isa. Ayaw pa nga lang na nasabihin. Si Jaden ang kumuha ng microphone at siya rin ang umakyat sa stage. Umupo ako sa bakanting upuan sa harapan, katabi ni Lara. Nakaalala naman sa kanyang likuran ng fiancé na si JC. Hello, everyone. I'm sure nagulat kayo sa biglang event na ginawa naman ni Gab para sa inyo. But don't think that this event is really for you. Tumawa ang mga bisita. Oh man, alam namin engagement party to. Sabat naman ni Kevin na sinigundahan pa ni Martin. Kahit itaya niyo pa ang mga kumpanya ninyo, nagkakamali kayo sa hula ninyo. Ganting sagot ni Jaden sa kanila. Mas na namang naghagal pa ng tawa ang mga bisita. Napakamata lang tuloy sa kanilang mga ulong dalawa. Some of you doesn't know the struggles Gab and I suffered together last week. We had a stillborn child and her foster mother whom she stayed with for long years just died. We had a tough time. You may see us smiling, looking great, but it doesn't mean we're not fighting battles together in our relationship. There were times when one of us almost wanted to give up. It wasn't easy at all, but we found our way back to each other and promised that no matter how many problems will come into our lives, hindi kami maghihiwalay. And now, we've been blessed by the Lord of a new life that will strengthen the bond Daniela and I have. Gulat na napatay sina Mama at Kuya, maging si Lara. Oh my gosh, are you pregnant? Gulat na tanong nito habang nakatingin sa akin. Nakangiti naman akong tumango sa kanya. Lugi, nauna magkaroon ng baby bagong engagement party. Pangaasa rin na Martin. Ilang beses siyang sinaway ni Cathy pero ayaw nitong tumigil. Para lampasin ko ba bang pagkakataon to? Para yayain magpakasal ang taong mahal ko? Gulat na bumaling ako kay Jaden. Mas lumapit siya sa staff at inabot sa kanya nitong isang bouquet ng bulaklak. Binitawan niya ang mic at mabilis naglakad papunta sa akin. May hinugot din ito na bagay sa kanyang likuran. Hindi pa man ako makapagsalita nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Daniela Marie Benitez del Rio, this isn't the first time I asked you to marry me. The first time you spurned me. I'm hoping this time pumayag ka na kasi hindi ko na kayang mawala ka pa sa buhay ko. OMG, Gab. Tumanggi ka sa proposal ni Jaden noon? Hindi ko alam kung sinong harapin ko sa pagitan ni Lara at Jaden. Lara is just as shocked as everybody pero siya talaga ang grabe kong mag-react. Hinila siya papalayo ni JC. Dahilan para ituon ko ang aking atensyon kay Jaden. Marry me this time, please. Inawakan ko ang kanyang kamay para ilahin siya patayo. You don't have to beg, love. I will marry you. Nang marinig ng mga taong sagot ko ay naghiyawan ng mga ito at sabay-sabay pang nagpalakpakan. Yumakap sa akin si Jaden at hinalikan ako sa aking pisngi. Pagkatapos ay isa-isang nagsilapitan ang mga bisita para i-congratulate kami sa engagement on the spot na nangyari. Pagkatapos kumain ng mga bisita, nagkaroon ng konting palaro. Seeing them enjoying the event we both prepared warmed my heart. Paano ba yan? Nauna pa kami nag-announce kaysa sa inyong dalawa. Kumunot ang noo ni Jaden nang marinig ang sinabi ko. Huli ko lang napagtanto na hindi pa nga pala niya alam ang tungkol sa pagbubuntis ni Lara. You haven't told him yet?
Tanong ni Lara sa akin. Sa pagkakataong to, nagsalubong ng kilig ni Jayden habang nakatingin siya sa akin. Told me, what? Lara's pregnant. Nanlaki ang mga mata ni Jayden habang nakatingin sa kanyang kapatid na kasalukuyan nakayuko. Marahil nahihiya pa si JC dahil wapit to ng pagsabihan sa kanyang pamilya. Have you told our dad yet? Umiling si JC. I am still waiting for the right time. Pinag-aralan niyang maigi ang itsura ng kanyang kapatid. Nandito na sina Dad at Tita Amara. You can tell them now. JC shook his head. I plan to face Lara's father first and her family before I tell Dad about it. May plano naman ako, Kuya. I guess I'll stick with it. Jayden nodded and acknowledged whatever JC's plan. Ikaw ang bahala. Basta kung kailangan mo ng backup, sabihin mo lang ako. Thanks, Kuya. Sambit ni JC nakangiti sa kanya. Nasa kalagitnaan kami ng kasiyahan nang biglang may lumapit na isang staff kay Tito Regan at Mama. Nakita kong pagka-alarma nilang dalawa. Bumaling sa akin si Kuya Aaron at mabilis na naglakad palapit sa akin. Papa is in the hospital. He suffered from a heart attack and currently in the ICU. I froze. I asked myself first kung ano bang dapat kong maramdaman. For the past months, galit nang nararamdaman ko kay Papa dahil hindi mo lang siya humingi ng patawad sa akin. Sa bagay na ginawa niya sa akin nang mawala ang baby ko. Pero hindi ko akalain ngayon na makakaramdam ako ng pag-aalala sa kanya. Sumikdo ang dibdib ko sa aking laman. Hindi pwedeng mamatay si Papa. Kahit anong mangyari, kahit naging masama siya sa akin, hindi siya po pwedeng mamatay. Hindi ko na yata kakayanin pa kapag nangyari yon. Gab, okay ka lang ba? Nag-aaral tanong ni Jayden. Lumapit na rin si Lara at JC. Kailangan kong pumunta sa ospital. Sinaman ako ni Lara ng tingin. Huwag kang padalos-dalos sa desisyon mo, Gabi. Pumunta ka man sa ospital o hindi, wala namang magbabago. Huwag ka nang pumunta sa ospital dahil baka kung ano na naman ang mangyari sa'yo. Pero, pinandilatan niya ako ng mata, dahilan para hindi ko maituloy ang sasabihin ko. This time wala ka na ibang sisisihan kapag may nangyari sa'yo at sa babing dinadala mo kundi ikaw. JC sighed. Actually, Gab, Lara has a point. Ano mo naman nangyari sa una mong baby, hindi ba? Mas mabuting wag ka nang pumunta. Nandiyan naman ang kuya mo at ang mama mo. Sigurado naman akong i-update ka nila sa mga pangyayari. Lumingon ako kay Jayden. Isang tipid na tangulang binigay niya sa akin. Humugot ako na malalim hininga at kinuha ang aking telepono para i-text si kuya. Maaga naming tinapos ang event dahil sa mga nangyari. Nasa kondo lang ako ni Jayden at maging siya, ayaw akong palabasin. Don't think too much, mahal. Baka kung mapaano ka niyan. Hindi ba sabi ng OB mo, bawal kang ma-stress? Ngumiti ako sa kanya ng pilit at tumango. I know. Sorry kung pati ikaw na pag-alala ko. Hindi lang ako sa'yo nag-aalala pati sa baby natin. Ayoko namang lumabas ang anak natin na mukhang problemado. Hindi ko napigilan ang aking sariling matawa sa tinura ni Jayden. Tumayo ako sa couch at naglakad patungo sa kanya sa kama. Umakit ako doon at umusod palapit para yumakap. Hinalikan niya ang aking noo. Ikaw ba? Nagalit ka ba sa papa ko nung nagkaroon ng aksidente noong nakaraang taon? I want you to be honest with me, Jake. Isinara niya ang librong kanyang binabasa at nilagay iyon sa tabi ng lamesa. Ipinaikot niya ang kanyang braso sa bewang ko at masinila pa ako palapit sa kanya. I was mad at him. Hindi lang anak natin na nawala nung araw na iyon. Pakiramdam ko pati ikaw nawala sa akin. You became even stronger. Ibang-iba sa resultang inaakala ko. I thought you would become needy. Akala ko'y malulugmo ka. But you proved me wrong, Gab. Ginawa mong lahat para patunayang deserve mo ang lahat na meron ka ngayon. Nagawa mong kunin sa kanyang kumpanyang pinaghirapan niyang ipundar. Pero aaminin ko, may pagkakataon na gusto ko maging dependent ka sa akin. Pero hindi yun nangyari. I was mad at your dad but that was before. Noong nakabangon ka na, ipinangako ko sa sarili ko na aalisin ko ang lahat ng galit na meron ako sa aking sarili. Dahil malaking respeto ko sa kanya magmula noon. Isa pa siyang ama ng babaeng mapapangasawa ko balang araw. Di naman tayo mapapasaya ng hatred na yan eh. Sana ganoon din ang mindset mo, Gab. Pero syempre, hindi naman kita pinipilit. Nakatitig lang ako sa kanya habang nagsasalita siya. I can't help but to be amazed by him. Narealize kong biglang ganito pala ako kaswerte. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kunot noong tanong niya. Paano hindi? Pakiramdam ko kasi nasa iyo ng lahat. Iniisip ko kung anong kabuti na nagawa ko ng past life ko para maging mapalad ng ganito sa taong mahal ko. Lumawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Kinikilig ka ba? Pangaasar ko pa sa kanya. Umiwas naman siya ng tingin at umiling. Nang tusukin ko ang kanyang tagiliran gamit ang aking daliri, ay napatalan siya sa kama. Stop it! Saway niya. Pero sa bandang huli, bumigay na rin siya. Di na siya nahiyang ipakita ang ngiti. Ilang sandali lang nakatanggap ako ng tawag mula kay kuya. Sumenyas ako kay Jayden at tumahimik muna.
Kuya Aaron explained things to me. So? Tanong ni Jaden pagkatapos kong ibaba ang phone. Huminga ako ng malalim at gumiti sa kanya. Dad's condition is currently stable. Lumapit siya sa akin at yumakap. Pupunta tayo bukas. I promise that to you. Are you okay? Tanong sa akin ni Jaden na mapansin niyang di ako mapakali sa aking pwesto. Kanina pa kasi ako galaw ng galaw. Panay din ang tingin ko sa oras sa suot kong wristwatch. It took me 5 full days to decide if I will be visiting Papa in the hospital or not. Halos 1 taon ko rin siyang di nakita. Wala akong alam tungkol sa kalagayan niya. Wala ring alam ang pamilya ko kung saan siya nagpunta. Kaya lahat kami nagulat nang malaman ng tungkol sa kalagayan niya. Have you read the news about Sabrina Acosta? Kumunot ang aking noon na marinig ang pangalang binanggit ni Jaden. Umiling ako, tumitig sa kanya. Iniintay na ituloy ang kanyang sasabihin. Nang huminto sandali ang sasakyan, tumingin siya sa akin. She left the country after your father collapsed. Yun lang ang sinabi sa akin ng isa sa mga kaibigan ko na malapit din sa pamilya Acosta. Mukhang may malaking dahilan kung bakit tinatake ang papa mo. At naniniwala ko na isa sa mga dahilan noon ay si Sabrina. Napatigil ako sa aking pwesto. Pumikit ako ng marian at sinandal kong aking ulo sa headdress ng inuupuan ko. I knew it. Kung sana naniwala lang si Papa sa akin noon, hindi na sana umabot pa sa ganito. Unang beses ko palang nalaman na may iba kang relasyon si Papa. Alam kong hindi yun makakabuti para sa kanya. Lalo na nung makilala ko personally si Sabrina. Mukha lang siyang mabait pero ramdam kong meron siyang masamang pinaplano. Muntik pa nga niya akong gamitin kung di lang ako nagrebelde. Jaden heaved a huge sigh. What do you want me to do about it? He asked. Umiling ako. Hindi ito laban ni Jaden. Laban ko ito. Laban namin ng pamilya ko sa isang taong walang ginawa magmula noon kundi magsibling anay. Na siyang sumira sa relasyon ng mga magulang ko. Ako ang dapat tumarap sa kanya, Jake, hindi ikaw. At sisiguraduhin ko na sa susunod naming pagkikita, lahat ng ginawa niyang pagkakamali sa akin at sa pamilya ko ay pagdurusahan niya. Jaden remained silent, pero ilang sandali lang nagsalita siyang muli. Sorry, I did not mean not responding. Napaisip lang ako, buntis ka. Natatakot ako na baka maging dahilan na naman ang bagay na yon sa pagkawala ng anak natin. Hindi ko nakakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo ulit. Gab? Inawakan ko ang kanyang kamay. I was careless back then. Now I know what to do. Pangako ko sa'yo, iingatan ko sarili ko at lalo-lalo nang iingatan ang anak natin. Nang dumating kami sa ospital, malayo pa lang nakita ko na agad si Mama na naglalakad patungo sa labas. She looked so tired. Marahil hindi pa siya nakakatulog na maayos sa loob ng ilang araw na pananatili dito. Mom has a boyfriend but she still cares for Papa. I remembered seeing her reaction when she knew what happened to Papa. She was devastated like me and Kuya. Gabi! Tawag niya sa akin sa hindi kalayuan. Nakangiti naman akong sumalubong sa kanya. Yumakap ako kay Mama at humalik sa kanyang pisngi. As usual, kahit stress na siya sa loob ng ilang araw, mabango pa rin siya talatang inaalagaan ang kanyang sarili. Kaaalis lang ng kuya mo, hindi ko akalaing bibisita ka. Ngumiti ako kay Mama. Papa is still my father despite our past. Hindi naman yan magbabago. I still do care about him. Tumango si Mama at sinabing pumasok na kami sa kwarto. Nagising na raw si Papa at kasalukuyan nagpapahinga. Si Mama naman lalabas para makipagkita sa boyfriend niya. Dahil nanginginig ang kamay ko, si Jada na nagbukas ng pinto ng recovery room kung saan si Papa na natili habang hindi pa siya tuluyang gumagaling. Inabutan namin siya nag-aayos sa pag-upo. Bakas ang pagkagulat sa kanyang itsura na makita niya ako nakatayo sa hindi kalayuan sa kanya. Gabi, naparunok ako nang banggitin niya ang pangalan ko. I did not expect you to come and visit me today. Dahan-dahan ako naglakad palapit sa kanya. Umupo sa bakanting upuan sa gilid niya. Sigurado akong yun din ang inupuan ni Mama kapag binabantayan siya nito. Si Jada naman sa sofa umupo. Humugot ako na malalim hininga at diretsong ibinaling ang mga tingin sa kanya. Kamusta ang pakiramdam mo? Ilang minutong tumahimik si Papa. Narinig kong kanyang pagbuntong hininga. He stretched his arms to reach my hand pero iniliyo ko ito sa kanya. I was wrong, Gab. I was wrong for not believing you. Napakarami kong pagkakamali sa'yo, sa mama mo at sa maging kuya mo. It wasn't because of you why our family was ruined. It's all because of me and my never-ending goal of getting center point. Ang gusto ko lang noon makuhang lahat na meron si Regan at si Papa. Naging makasarili ako sa Kim at tumabot sa puntong iniwan kong mama ninyo. Nagsasalita siya habang tumutulong kanyang luha sa kanyang pisngi. Dapat sa pagkakataong to, pinigilan ko siya dahil posibleng si Mama na naman ang pakiramdam niya. Or worse, baka dahil sinabi niya, bigla na naman siyang atakihin sa puso. But I let him do it. Still,
Sabrina supported me with all of my plans. Naniwala ako na sabihin niyang hindi niya ako iiwan kahit ano pang mangyari, pero sa bandang huli, ako pa rin ang mali. Kung hindi ako naniwala sa kanya, sana hindi ako nakagawa na malaking pagkakasala sa iyo, anak. I scoffed. Mabuti naman. At alam mo ang ginagawa mo. I lost my child because of you. My first child with Jaden. Dahil sa iyo kung bakit ako nabangga na sasakyan ng gabing iyon. Tumango-tango siya. I know. I know it was my fault. At matagal na rin sana ako nakahingi ng tawad sa iyo noon. Hindi lang ako pinigilan ni Sabrina. Siya ang pumilit sa akin na umalis dito ng Maynila. Nagpalipat-lipat kami ng tirahan. Nang marinig kong plano mong kunin mula sa pag-aari kong DRH, ninais ko ring bumalik ng Maynila para personal kang makausap. But she won't allow me. At kapag magpupumilit ako, tinatakot niya ako magpapakamatay siya. I am so afraid she'd do it. That's why I stayed. Naging maayos kami sa loob ng ilang buwan hanggang sa nalaman ko. Paunti-unti kinukuha niya ang mga pag-aari ko nang hindi ko nalalaman. At nung sinabihan ko siya tungkol doon, kung ano-ano nang sinabi niya sa akin, those conversations led to where I am now. Kinagat ko ang aking ibabang labi para pigilan ang sarili kong magalit. Nagkamali ako ng isiping si Papa ang may kasalanan ng lahat. It took me some time to realize who is the real villain in our lives, and it was none other than Sabrina Acosta. Matagal kong pinag-isipan kung paano ako makakaganti kay Sabrina. Pinag-aralan kong mabuti ang bawat detalye ng gagawin ko. Tinitingnan ko kung magiging epektibo ba ito. Sigurado ka bang kaya mo mag-isa? Sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng backup, ha? Umiling ako kilala nang sabihin niya iyon. Why not? Hindi ba nga may kasabihan na 2 is better than 1? Mahina akong tumawa na kinakunot ng kanyang noo. You think I will let you do this with me? Come on, Lara, we're both pregnant. Isa pa, plano ko to. Ayokong idamay ka rito. Mamaya itakwil pa ako ni JC bilang kaibigan kapag may nangyaring masama sa'yo. She grinned. You care for me, but you don't care for yourself, ha? Sino naman nagsabing hindi ko iningatan ang sarili ko? Come on, you know better, Lara. Kakatapos lang namin magtrabaho sa araw na iyon at hinihintay na lang namin ang aming mga sundo. As usual, mas maarte pa sa aming dalawa ang mga tatay ng aming mga anak. They won't let us drive. Siya nga pala, sinabi ko na kay Papa ang plano natin na mag-leave muna sa trabaho. Ang sabi naman niya, Lola allowed him to take over while we are resting. Saan mo nga pala plano magbakasyon? Siargao. Gumuso siya. Siargao na naman. Come on, Gabby. Ang dami mong pera pero sa isang lugar ka na lang lagi pumupunta. Why not Boracay or Palawan? Magaganda ang lugar sa Palawan. There's El Nido, Coron, and Puerto Princesa. Ang daming beaches. Ngumiti ako. Gusto ko na naman mag-beach para makapagpahinga. You know, to do the things I took for granted includes painting. Ang tagal ko nang hindi nagpipaint. Isa pa, Siargao is a home for me. Doon lang ako kampante. Inirapan naman ako ni Lara. Boring mo naman. Kung ako sa'yo, flaunt your body. Bago ka pa maging mukhang balyena. I'm telling you, kapag lumaki ng mga tiyan natin, di na tayo makakapag-bathing suit at hindi na rin tayo makakapagbilad sa araw. Tinawanan ko lang siya sa sinabi niya. Pero aaminin ko, napapaisip din naman ako. Nang dumating ng kanya-kanya naming sundo, nagpaalam rin kami sa isa't isa. Bago kami umuwi ni Jaden, dumaan muna kami sa ospital para i-check ang kalagayan ni Papa. Ang sabi kasi ng doktor niya, pwede na raw siyang i-discharge bukas. Gaya ng dati, nandun pa rin si Mama, nakabantay sa kanya. Narinig ko kay Kuya na mukhang nagkakalabuan na raw ito at ang kasalukuyan nitong boyfriend. Mukhang talagang kahit anong mangyari, mahal pa rin ni Mama si Papa kahit ilang beses siya nitong nasaktan noon. Where do you plan to stay, Papa? Tanong ko sa kanya habang nakaupo sa sofa katabi ni Jaden. Ang sabi ng kuya mo, pwede raw ako sa kanyang kondo. Pwede rin naman akong bumalik ng Siargao pero ayaw niyang pumayag. Mas mabuti raw na nandito ako para kahit papaano ay mabantayan niya raw ako. Marahan akong tumango. That's a good idea. Ilang minuto akong tumahimik. Humugot ako na malalim hininga bago nagsalita. Sabrina's return to the Philippines will be tomorrow. I am done planning everything. I just want to tell you just in case you want me to do something. Napatingin si Mama sa kanya. Papa sighed. You do whatever you want with her, Gab. Just make sure you took good care of yourself. Tumango ako sa kanya. All is settled then. Bago kami umalis sa Jaden, kinausap ko ni Mama tungkol sa aming kaligtasan. Jaden promised me that he will protect me. Kinabukasan, maaga ako nagtungo sa airport at kasunod ko na mga polis na huhuli kay Sabrina. May warrant of arrest na rin nakahanda ang mga kapulisan na siyang pinaghirapan kong asikasuhin habang siya nagliliwaliw sa ibang bansa. Paglanding ng eroplano, pumesto na kami ni Jaden sa bandang gilid ng exit area.
Humarap ako ng upuan doon. Nang may makita akong bakanteng beach, doon ako nag-upo at habang hawak ang dyaryo binili ko kanina. Nakaabang na rin ang mga pulis sa kabilang bahagi. Sa hindi kalayuan natanaw ko si Sabrina. Nakasuot ng wig at balot na balot ang kanyang katawan. May face mask pa siyang suot. Paglabas ng departure gate, agad na may lumapit sa kanyang pulis at pasimpo siyang hinawakan ito sa braso. May ibinulong to sa kanya pero nais pa niyang kumawala, kaya umaksyon na rin ang mga pangdang babantay sa gilid. Nagkaroon ng komosyon kaya mabilis ako ni Leon at Jaden doon, pero hindi ako pumayag. Inalis ko ang pagkakahawak niya sa braso ko at saka mabilis na hinawi ang mga pulis. Na makita ko ni Sabrina ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Gulat na gulat pang tanong niya. Inisian ko siya. Ano bang sa tingin mong ginagawa ko rito? Hindi pa ba obvious? Pinahuhuli kita. Natigilan siya na marinig ang sinabi ko. Bakit sa tingin mo ba? Kaya mong takasan ang ginawa mo sa papa ko? Pagkatapos kanyang paniwalaan, pagkatapos kanyang piliin kaysa aming mga anak niya, ganon-ganon lang gagawin mo sa kanya? Iiwan mo si Eri pagkatapos mong pakinabangan. At ang mas masakit pa, kinuha mo pa ang lahat na meron siya. Pilit siya nagpumiglas. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo, Daniela. Kahit anong sabihin mo, wala kang katibay na ginawa ko yun sa papa mo. Pinag-aralan kong mabuti ang kaso na isasampa sa'yo. Oras na bumalik ka ng Pilipinas. Sa tingin mo ba hindi ko pag-aanda ng lahat ng to? Come on, Sabrina. Matalino ka. Kung umalis ka rin lang, bakit ka pa bumalik? Para ano? Para sirain ulit ang pamilya namin ngayong malapit na kayong mabuo muli? Hindi na, Sabrina. Mas matalino na kami ngayon. Sinamaan niya ako ng tingin. Halos hindi na rin mapinta ang kanyang itsura. Halatang tinamaan siya sa huling sinabi ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit obsessed na obsessed ka sa pamilya namin. Ngayon lang ba talagang inggit mo sa mama ko? Kasi magmula pa lang noon, di ko ang pinili ni Papa. Ngayon mas nainggit ka. Dahil sa kabila ng lahat na nangyari sa amin, mabubuo pa rin kami bilang isang pamilya. Isang uri ng pamilyang kailanman hindi mo mararanasan dahil nasa kulungan ka. Magsasalita pa sana siya na magsimula na siyang hilain ng pulis palabas ng airport. Panay ang kanyang sigaw pero hindi ko na siya pinansin pa. Nang ilagay ni Jaden ang kanyang dalawang kamay sa balikat ko, umikot ako paharap sa kanya at ngumiti. Is it done then? He asked. Ngumiti ako ng ubo ng tamis at marahang tumango. We went to the hospital afterwards. Pinaubanan namin sa aming abogadong trabaho sa pagpapakulong kay Sabrina. Alam kong dadaan pa yun sa proseso sa korte pero ang mahalaga sa akin ngayon ay nahuli siya ng mga kinauukulan. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Jaden habang nakahiga ako sa kama. Binaba akong hawak na phone at tumingin sa kanya at sa ginagawa niya. Tuwing gabi siya pang naghihilot ng aking binti para raw marelax ako pagkatapos ng mahabang araw. I'm fine. Tipid kong sagot habang nanatili pa rin nakatitig sa kanyang aking mga mata. I can still remember the first time I met him and how we met. Ngumisi siya sa akin na makita niyang titig na titig ako sa kanya. What are you thinking? Umiling ako ng marahan. Naalala mo ba kung paano tayo nagkakilalang dalawa? Sandali siya nag-isip at tumango. Oo, sa bar. Inalikan mo pa nga ako nun eh. Sinamaan ko siya ng tingin na sabihin niya iyon. Ang yabang talaga. Hindi naman kita alikan kung di mo ako tinawag na bata nun. Really? Sunod-sunod akong tumango sa kanya. Pagkatapos nun tumakbo ko dahil pinagsisihan ko rin agad ang ginawa ko. But the next time we saw each other, we kissed again. It's a never-ending saga of kissing. Binitawan niyang binti ko at umayos ang pagkakaupo sa kama, which I think you enjoyed. Kasi hindi ka naman papayag na magpahalik sa akin kung hindi mo ako type. Ngumisi ako. Gwapong-gwapo ka talaga sa sarili mo, no? Inawakan niya ang kanyang baba at hinimasimas ang papatubo niyang balbas. Gwapo naman talaga ako eh. Mayaman pa. Pero ang masigit sa lahat, kaya pa kitang pasayahin sa kama. Inirapan ko siya. Ang dami mong sinasabi. Bakit, hindi ba totoo? Umayos ako ng pwesto. Hinila kong kumot para matabunan ang binti ko. Impit akong napatili nang pumasok siya sa ilalim ng kumot. Pero hinila niya ito para matabunan ang aming katawan. Jaden, ano ba? Hindi ko alam kung tatawa ba ako o magagalit sa pangingiliting ginagawa niya sa akin. Nang huminto siya, nagkatitigan kaming dalawa. Did you know that you're my first love? He asked in a serious tone. Umuso ako at pabilong umiling. Hindi ko alam. Ngayon mo lang sinabi sa akin. Pinaningkitan niya ako ng mata. Hindi mo ba alam na kahit bata pa lang tayo noon, malaki ng paghanga ko sa'yo? Muli ay umiling ako. Really? Nakangisi niyang tanong. Kinagat ko ang aking ibabang labi para pigilan ko ang aking sariling umiti. I can do anything for you, Daniela. Kahit ano basta mapasaya ka lang. Tumaas ang kilay ko. Really? Kung talagang gusto mo ako mapasaya,
Eh di umalis ko dyan sa itaas ko. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Bagkos napalitan to ng senyorosong ekspresyon. Are you sure? Gusto mo umalis ako sa ibabaw mo ngayon? Seryoso niyang tanong sa akin. Napalunok naman ako nang dumapo ang aking paningin sa kanyang ilong, pababa sa kanyang labi. Marahan akong humawak sa kanyang batok at tinila siya palapit sa akin para mahalikan siya. Pero kung kailan magdidikit na sanang labi namin, bigla naman siyang huminto. Marahan niyang tinapik ang ilong gamit ang kanyang hintuturo. Bago umalis sa itas ko, tumabi sa gilid ko. Ines na siniko ko siya dahil sa kanyang ginawa. Ouch! Bakit? Hindi ako sumagot, pagkos sinimangutan ko lamang siya. Tumawa siya na mahina at lumapit sa akin para halikan ako sa pisngi. You are tired. I'm tired. We're both tired. Let's sleep for now. Promise babawi ako bukas. Ang sabi ko, gusto kong umuwi na Siargao. Bakit tayo nandito? Kurot noong tanong ko na lumanding ang private chopper na sinakyan namin sa isang isla sa Palawan. Hindi ko mapigilang mainis dahil nililipad ng hangin ang buhok ko. Nasa bag ko pa naman ang ponytails ko. Parang walang narinig si Jayden sa mga sinabi ko at ipinagpatuloy lang niya ang pagbababa ng mga gamit namin sa chopper. Hello? May kausap ba ako? Jayden, ano na? Nang marinig niyang tinawag ko ang kanyang pangalan, kumurot ang noon niya. Tinuro niya ang kanyang tenga at umiling. Sumenyas na hindi niya naririnig ang sinasabi ko dahil maingay ang LC ng chopper. Hindi pa rin kasi ito humihinto o mas tamang sabihin na wala itong planong huminto. Masama ang aking itsura na kahalokip-kip sa isang tabi. Hinayaan ko lang siya mag-asikaso ng mga gamit namin. Inikot ko naman ang aking paningin sa paligid at halos walang bahay sa lugar na iyon maliban sa malaking rest house na sigurado akong pagkaari ni Jayden. Kung di man sa kanya, baka sa kanyang kapamilya. Maganda ang lugar. Maraming puno sa paligid at maputi at pino rin ang buhangin na halos kapareho ng nasa Boracay. But unlike Boracay, this area is something untouched. Baka sa pagkabilhin ng lugar sa mga turista. Mukhang wala ring pumupunta rito maliban sa may-ari ng lugar. Is this a private property? Tanong ko kay Jayden habang inaayos niya ang mga gamit namin. Isa-isa niya itong sinabit sa kanyang balikat at bit-bit naman ang iilan. Yes, this place is JC's property. Pag-aari ng mga Legaspi. Alright, I remember his mother, Tita Amara. Pero bakit kami nandito? Ano ang ginagawa namin dito? Magsisimula pa lang ako maglakad na makita ko lumabas sa rest house ang pinsan kong si Lara. Mas lalong sumama ang tingin ko sa kanya. I hate it. I hate you. Hindi ba binanggit ko na sa'yo huwag kang magpapadala sa pamimilit niyang si Lara? Jayden chuckled. Minsan lang naman, Daniela. Isa pa, Lara and JC plans to move to the US while she is pregnant. Ang sabi kasi ng OB ni Lara, maselan daw ang pregnancy niya, kaya alis muna sila ng bansa. Tumahimik naman ako sa kinatatayuan ko. Buti pa siya. Alam kong anong plano ng pinsan ko at ng kapatid niya. Okay. Sorry. Paghingi ko ng pasensya sa kanya. Tumitig naman siya sa akin na para bang manghang-mangha sa sinabi ko. Bakit? Kulot noong tanong ko. Umiling siya ng marahan. Hindi ko alam na marunong ka palang mag-sorry. Dahil sa sinabi niya agad akong lumapit para hampasin siya sa braso. Napaaray naman siya nang wala sa oras. Kita mo, kasasorry mo lang nananakit ka na naman. Muli ko sana siyang hahampasin nang tinawag ulit ni Lara ang pangalan ko. Bumaling ako sa kanila ng JC. Sa kanyang likuran kitang-kita ko kung paano mag-alala sa kanyang kapatid ni Jayden. Dati-dati sinasabi niya na napipilitan lang si JC na pakisamahan siya. Pero sa tingin ko hindi yun totoo. Sabi nga, people tend to overlook the love other people has been giving them. Yun bang kahit anong pagmamahal ang ibigay sa kanila ng isang tao, hindi pa rin nila yun nakikita dahil nga pinipili nilang maging bulag sa bagay na yun. I can see that JC will become a good father to their child and the future children. Na makalapit si Lara sa akin ay agad niya ako niyakap. Nako, kung alam mo lang. Halos ilang beses ako nagmakaawa dyan kay Jayden para lang pumayag na dito kanya dalahin. Kasi naman ang arte mo kasi. Ilang beses kitang niyaya mag-beach pero pagtanggi ang nakukuha ko sa'yo. Inirapan ko siya. Basta siguraduhin mo na magiging masaya ako rito. Kailangan mong patunayan sa akin na mas maganda rito kaysa sa Siargao. Pinamebangan ako ni Lara. Siargao is home. This is another place. Hindi mo pa pwedeng kumparang ibang lugar sa tahanan mo. You are here to enjoy, feel the nature, embrace changes. Dahil pagkalipas sa ilang buwan, di na tayo maging kagaya ng dati. We'll be a mother soon to our children. Kaya kung ako sa'yo, enjoy the moment with your partner habang wala pa nang gugulo sa inyo. Humugot ako na malalim hininga at tumango. Okay, point taken. Ngumiti ng ubod ng tamis si Lara bago siya tumabi sa akin. Kinawit ang kanyang braso sa braso ko.
Siya na rin ang humila sa akin at patakbo kaming nagtungo sa rest house. Oh God, please, no running! Sigaw ni JC. Nang huminto kami, sumimangot na sa kanya si Lara. Kahit kailan talagang OA, tumawa ko. Hayaan mo na, at least alam mo nag-aalala siya sa'yo. Hindi niya pinansin ang sinabi ko bagkos, hinili niya ako patungo sa loob ng rest house. Hindi ko napigilang mamangha sa pagkakayari ng bahay bakasyonan na iyon. Mukha lang siyang maliit sa malayo, pero kapag nasa loob na, malaki ito. Hindi lang 2 kwartong meron iyon, kundi 5. Bawat kwarto malaki. Sapat sa mag-asawa magkarelasyon na magbabakasyon. This place is nice. I agree. Ani at saka tumango. I wish I have a place like this as well. Mahinang tumawa si Lara. Come on, alam naman natin na meron ka niyan. Sa Siargao nga lang. Umiling ako. It wasn't mine, Lara. Si Papa may-ari niyon. Sa inyo rin naman yun ni Papa Manay eh. Ngumisi naman ako. Hindi lang naman ako ang anak niya eh. Nariyan din si Kuya. Which is not interested of all the things that related to your father. He is a good son, okay? Pero bata pa lang tayo, alam na natin walang interes si Kuya sa mga bagay na meron ng mga Del Rio. Mas tatanggapin niya yon kung galing sa mga Benitez. We know na mas gusto siya sa syudad dahil nandun ang trabaho niya sa syudad. Umupo ako sa isa sa mga upuan sa living room. Kahit na, Kuya is still my parents' son. Lahat ng meron ako, meron din dapat siya. Kaya nga hanggang ngayon wala pa rin ako masasabing akin. Not unless I work or buy for it. Bakit ka pa bibili? You know, Jaden, marami naman din siyang pag-aari. But it doesn't give me satisfaction. I feel like I have to do more. I have to achieve more. Humugot ng malalim mahininga si Lara. You own something we don't have. DRH is yours and the chains of bar your foster mom gave you. Marami kang pag-aari na nakapangalan sa'yo. Huwag mong maliitin ang ganong progress. We are still young, Daniela. Do not pressure yourself too much. Sige ka, baka pati baby mo pressure din at baka pag lumabas yan, magtatrabaho na rin yan kaagad. Masyado tayong pressured magmula ng pagkabata. Why not let's try to loosen up? Tumayo siya tilahad ang kanyang kamay sa harapan ko. Hindi mainit sa labas. Do you want to swim? Sinamaan ko siya ng tingin. I don't know how to swim. Tumawa siya. Alright, but since the boys are here, bakit di natin sila yayain? Bumaling ako kay Jaden at tumango naman to. We spent 1/4 of the day on the water. Kapag nagugutom kami, umaahon kami para kumain. Jaden becomes extra caring and sensitive. He makes sure that I'm safe all the time. Halos hindi niya naalisin ang kanyang braso sa bewang ko. Ayaw niya talagang pumunta ng malalim? Tanong ni Lara. Hawak ni JC ang kamay niya habang papunta sila sa malalim na bahagi. Hindi na, kayo na lang, sagot ni Jaden. Nakayakap siya sa likuran ko habang ang kanyang babay nasa aking balikan. Why don't you swim? Di naman ako aalis dito. He kissed my shoulder before answering. Ayoko, dito lang ako, babantayan kita. Ano ko bata? Tumango naman siya. Yes, you are my baby. Kaya kahit ilang beses mo kung pagtulakan ng lamangoy, hindi ako aalis dito. His hands are rubbing my belly kaya hindi ko na mapigilan ang sarili kong makiliti. Stop! Sabay ko sa kanya, nangapusin muli ng kanyang kamay ang aking tiyan. Unti-unti kong naramdaman ang marahan niyang halik sa aking leeg. Shh! Ano ba? Mamaya bumalik yung dalawa, makita pa yung ginagawa mo. Kahit anong saway ko kay Jaden, di pa rin siya tumitigil. Nasa medyo malalim na parte na kami ng dagat. Bandang dibdib ko ang tubig kaya naman malayo niyang lalakbay ang kamay na wala nakakakita. Napaungol ako na mahina nang umangat ang kamay niya at sinapong aking 2 dibdib sa labas ng suot kong bra. Baka mahuli nila tayo. Ano masama? We're lovers like them. What if ganun din ang ginagawa nila habang malayo sila sa atin? Nakagat kong aking ibabang labi ng kalasin niyang pagkakatali ng aking suot na bra. I held it underwater so it won't float. Habang kamay niyang imalayo ng nalalamas ng mara ng aking malulusog na dibdib. Lumaki yon kumpara noon, sanhi ng aking pagbubuntis at walang sawang pagromansa ni Jaden tuwing gabi. Hindi ka talaga nagsasawa sa dibdib ko, no? Mahinang tanong ko sa kanya habang patuloy lang siya sa paghalik sa aking leeg. Napasingap ako na maramdamang pumasok ang isa niyang kamay sa suot kong panty. Please don't remove it, I pleaded. He chuckled. Don't worry, I'm planning to. Ilang sandali lang huminto siya sa kanyang ginagawa at muli niyang sinod sa akin ang aking bra. Niyaya kong umalis sa tubig. Teka, saan tayo pupunta? Muli akong tumingin sa dagat. Nakita ko sina JC at Lara nagtatawanan at naghahalikan sa malalim na parte ng tubig. I know a place here.
Medyo malayo ang nilakad namin at na makarating kami. Sa tagong bahagi ng tabing dagat ay namangha ako sa ganda nito. May nakatumbang puno sa magkabilang gilid at nagsisilbing takip sa balibot ng mga malalagong dahon dito. May isang malawak na palibot na po pwedeng tambayan, pero alam kong hindi yun ang gagawin namin doon. Na makapasok kami sa gitna nito ay agad hinawakan ni Jada ng bewang ko at tinapit ako palapit sa kanya. Nang magdikit ang aming katawan, naramdaman ko ang marahang pagbaon ng kanyang matigas sa paglalaki sa aking puson. Ang isang kamay niya ay humahawak sa bato ko para malalayan ako sa paghalik niya sa akin. Nang una masuyong kanyang halik hanggang sa naging agresibo ito. Iniwan niya ang labi ko. Bumaba ang kanyang bibig sa aking leeg at naramdaman ko muling kinalas ng kanyang daliri ang aking suot na bra at sa pagkakataong to, inalas niya na ito ng tuluyan. Oh, I really love your breast. Ani at saka salitang sinubo ang mga ito. Para siyang batang uhaw sa gatas. Pinisil-pisil pa niya habang nilalaro ng kanyang dila ang tuktok nito. Halos namumura na to pero ayaw pa ring tigilan. He was teasing it by making a circling motion using his tongue. Halos mapasabunot na ako sa kanya kapag ginagawa niya iyon sa akin. Nang dumako naman ang kanyang palad sa labas ng suot kong panty, napasinghap ako. His kisses lowered from my breast to my stomach, down to my belly. Inawakan niya magkabilang gilid dito at hinila ang tali. Agad tong bumagsak sa buhanginan. Inawakan niya isa sa aking binti at pinatong yun sa kanyang balikat. Ang ganda mo talaga, Daniela, he said in his most lustful voice. I was so turned on. Halos manginig ang katawan ko nang tumama ang kanyang mainit na hininga sa freshly shaved na pagkababae ko. Nakahawak ako sa kanyang balikat habang siya'y nakaluhod sa harapan ko. Nang pasadahan niya ng kanyang daliri ang aking hiway, halos mapaliyad ako. You're wet, baby? Ani at kasabay na ng pagdila niya sa aking pagkababae na nasa harapan niya ngayon. Mula sa mabagal na ritmo ay naging mabilis iyon. Halos gumiling na ako sa kanyang harapan dahil sa sarap na dulot nito sa aking sistema. That's right. Napahalinghing pa ako na ipasok ng daliri niya sa loob ko at nagsimulang hanapin ang mas sensitibong parte nito. Habang dinidilaan at panayang labas-masok sa loob ko ng daliri niya, palakas ang ungol ko. Nagsimula rin ako makaramdam ng namumuong katas sa puson ko. Pero nang tumigil siya, bitin ako. Sorry babe, he said smirking. Pero ang anis ko'y agad ding napawi na ipasok niya ang panlalaki sa loob ko. Binuhat niya ako talala tungo sa malaking sanga ng puno. Sinandal ang likuran ko doon bago nagsimulang gumalaw sa loob ko. Damn, you're so tight, Daniela. Bawat galaw niya napapaungol ako. Inalikan ko siya sa labit na mapawi ang ingay na nilalabas ng aking bibig. Ngunit habang tumatagal, kumakawala na rin sa kanyang bibig ang mahihinang ungol. Patuloy na nasasarapan din siya sa nangyayari sa aming dalawa. Ang mabagal na paglabas-masok niya ay napalitan ng pagbilis. Narinig ko rin na mahihinang pagmumura sa pagitan ng kanyang paghinga. The way he moves fast indicates that he is near. Yumakap ako sa kanya na mahigpit. Idinikit ang katawan ko sa kanya. Malapit na ako, bulong ko. Alright, let's do it together. At mas bilisan pa ang paggalaw hanggang sa naramdaman ko ang paglabas ng kanyang katas sa loob ko. Inanghina ako na payakap sa kanya. Pagod na pagod at humihingal. That's one of the best lovemaking we had. Aniya habang nakabaon ang kanyang mukha sa pagitan ng aking dibdib. Hinaplos niya itong mulit nilalaro ng palad niya. Oh, come on, I'm still tired. Mahinang reklamo ko pero hindi siya nakinig. Bagkos muli niyang niromansa ang aking dibdib dahilan para mabuhay na naman ang pagnanasa sa aking buong katawan. Jaden's POV. Aminin mo na pare. Kaya mo siya gusto kasi nakikita mo sa kanya si Daniela. Saad ni Martin habang kasalukuyan kami nagiinuman sa labas ng kondo niya. May balcony doon na maliit at yun ang ginagawa naming tambayan sa tuwing mag-aaya siya ng inom. Gustuin ko man siyang iyaing uminom sa labas, tumatanggi siya dahil ayaw niya mag-alala si Cathy sa kanya. Such a loyal man to her woman, like I am for my first love, Daniela Marie Benitez del Rio. Umiling ako sa sinabi ni Martin at iniabot ang panibagong bote ng alak at binuksan iyon. Ang tagal na nun pare, hindi ka pa talaga nakaka-move on? Have you even bed other women? Kasi hindi ako naniniwala sa mga balita, lalo na yung galing lang sa mga tabloids. Laman ka palagi yun nun eh. Mahina akong tumawa. Yung totoo pare, virgin ka pa yata eh. Ines na kumuha ko ng pirasa ng popcorn at binato ko yun sa kanya. Sira ulo. Syempre hindi na. I had tried that too. Umangat ang gili ng kaibigan. O bakit parang di ka masaya? Hindi ba masarap sa kama? Is your toy looking for someone else? A young one? Like the woman you met in the bar? Man, hindi pa rin ako makapaniwala na talagang first interaction niyo halikan na ka na niya. Umugot ako na malayang hininga at bumaling sa madilim na kalangitan.
Yes, I've kissed several girls, but I was not happy. But when that woman kissed me, that kid, I feel like something in me ignite. I don't know what it is. Kaya ang ginawa ko, hinabol ko siya. Sayang nga lang at tumakbo nung una but you had your second interaction. At talagang sa bangko na pag-aari pa talaga ng pamilya ninyo, ha? Nakangisi akong tumango. Kinuwento ko kay Martin ang ibang detalye na nangyari sa bangko. And she's strong and courageous just like Daniela, kaya nakikita mo siya sa kanya. Tumango ako. And your plan is? Inabot ni Martin ang isang mangkok na may lamang pulutan. My plan is to dig more information about her. Don't tell me papatulan mo yung bata. Baka naman kapag di ka nasihan, bigla mo na lang siyang iwan. Pare, kaibigan mo ako, but I will never tolerate you to do bad things. Dapat tularan mo ko. Hindi ko niloloko si Cathy. Kaya dito lang ako sa bahay. Ang sabihin mo, under ka sa girlfriend mo. Tumawa rin siya. Walang masama sa paging under. Mas okay nga yun eh. Wala kaming problema kapag sinusunod kung gusto niya. Martin has really changed when he met Cathy. Normally, hindi siya ganito. We've been friends since we're young. I know him. Pasaway, basag ulo. Pero lahat ng nagbago na makilala niya si Cathy. Maybe I need someone like that. Maybe I need Abigail. Dahil naniniwala akong siya ng sagot sa lungkot na nararamdaman ko sa loob ng ilang taong wala si Daniela sa buhay ko. Isang araw, inabot sa akin ng private investigator ang mga dokumentong kailangan ko para malaman ang tungkol sa pagkatao ni Abigail Hermosa. I was supposed to be getting a comprehensive report about her identity, pero hindi yun nangyari. Sa sobrang seryoso kong pag-aralan ng buhay ni Abigail, napagtagpi-tagpi ko na mga kakulangan sa report na binigay sa akin ng investigador. The result shocked me and it was beyond my expectation. Halos ilang araw akong hindi nakatulog nang malaman ko yon. I thought at first that she just looks like Daniela but ended up, she was Daniela. Di nga lang niya alam ang tungkol sa bagay na yon. It was hidden from her by her mother or the woman who took care of her, which obviously is not her real mom. I made a way on how to infiltrate their lives at kung paano mapapalapit sa akin si Abigail. Nagawa ko yun na mapapayag ang kanyang ina na si Abigail ang sumama sa akin sa Siargao sa pagpapatayo ng bar na magiging bahagi ng chains of bar na pag-aari ng kilalakihan niyang ina. Everything went according to my plan. Abigail slowly falls for me until she found out her real identity. Naging mahirap para sa aming dalawa, lalo na sa kanya kung paano takasan ng ina na siya nagpalaki sa kanya. Kaya ginawa kong bagay na sa tingin ko ay noon ko pa dapat ginawa at yun ay ang tulungan siya na makabalik sa pamilya niya. Being able to bring her back to her family made me feel like I accomplished something great. She was happy with her family. She was able to experience how does it feel to have supportive parents. Pero lahat ng kasiyahan may kapalit na kalungkutan. Na maging involved na siya sa kumpanya. Nakita kong kagustuhan niyang matuto. In a matter of months, she was good at what she was doing. Mas naging magaling pa siya sa paglipas sa mga taon. She forgot about me. Well, not really, but most of the time. That was one of my darkest days. Pero mas malala ay nung pinakausapan ako ng kanyang ama na iwalayan siya para lang maisakatuparan nito ang plano nito para sa kanyang anak. Daniela was her father's only hope to acquire Centerpoint, so she has to train her all the time. Daniela thought that I broke up with her because I don't like her anymore, but that was wrong. Dahil nasaktan ko siya, umuwi siya ng Siargao at kasama niya si Anton na kanyang kaibigan. That hurts the hell out of me. Hindi ko alam kung tama bang ginagawa ko kaya nung napabalik siya ng Maynila, sinundan ko siyang muli para ipaliwanag sa kanya ang nangyari. Nung una ayaw pa niyang maniwala, but I proved myself that I was right. We got back together, make a way on how to improve herself. Pinutunayan niya na kanya makipagsabayan sa ibang negosyante na matagal nang nasa darangan ng pagninegosyo. She made it by herself. I only give her support. She got pregnant with our first child but lost the baby eventually because of her father. It was a heart-wrenching situation for the both of us, but we managed to surpass that. Now that we have our second baby, inaalagaan ko na siya na maayos nang sa gayon, wala na ulit mangyaring masama sa kanya. Nang marinig kong bubukas ang pinto ng banyo sa aming silid, nakita ko na dahan-dahan siya naglalakad palabas. Dumako agad ng paningin ko sa kanyang tiyan na ngayon malaki na. It is a matter of days. Alam kong lalabas ng anak namin. Despite her figure, she's still the most beautiful woman to me and will forever be. Umiiyak ka ba? Tanong niya sa akin habang naglalakad patungo sa couch. Nandun ang mga pagkain na kahiligan niyang kainin. There are nuts, chocolates, almonds, pistachio, popcorns and whatever she finds interesting to eat. Lahat ng yun nasa lamesa. She gained weight by eating food and for having the babies. And yes, we're having twins, a girl and a boy. Bakit ako iiyak? Tanong ko sa kanya na makaupo na siya. Pasimple siya nagkibit balikan.
Ewan ko, baka umiiyak ka na kasi nagsisisi ka na akong pinakasalan mo. Look at me, I look like a whale. Tapos yung tiyan ko, uminto siya para pagmasan ng kanyang tiyan. She was just saying that but I know she's admiring herself as well. She loves to be like that. Kung bakit ba naman kasi, dalawa kayong kumakain dyan sa loob ng tiyan ko eh. Ang takaw ko tuloy. Gusto kong umirap sa sinabi niya at gusto ko ring matawa. Gusto mo lang sisihin ng mga bata para hindi kita pigilan sa pagkain ng mga gusto mo eh. Sumimangot siya. Excuse me, kahit pigilan mo ako, hindi ko naman susundin ang gusto mo eh. Kung ayaw mo akong bilhan, I can order online. Oo na, sige na. Ilang sandali lang, tumahimik siya. Sinundan ko ng tingin sa kanyang mga mata. She's looking at the remote which is far from her reach. Dali-dali akong tumayo para kunin ang remote at iabot yon sa kanya. Napangiti siya nang gawin ko yon. Thanks, love. She continued eating and watching the TV show she loves watching. In the middle of the night, I can hear her laughing. Akala ko natulog na siya pero gumising pala siya para manood. Hey, bawal magpuyat ang buntis. Bumangon ako para buksan ang ilaw pero hindi naman niya ako napansin. Daniela, it's midnight. Stop watching. Just resume it tomorrow. Umiling siya. Nang mariin. Hindi na ako aabot bukas. I can feel I will deliver these 2 babies tomorrow so I have to finish watching the show. Kumulot ang aking noo nang marinig ang sinabi niya. How did you know about it? Lumapit ako, tinawakan ng kanyang magkabilang balikat. Baka naman nananaginip ka, Daniela. Tinampal niya ang aking braso. Sira ka ba? Paano hindi ko malalaman? Ako mismo nagdadala ng mga bata dito sa tiyan ko, tsaka hindi ako nananaginip. Please lang, let me finish this. Umupo ako sa kanyang tabi. Sumakit lang ulo ko habang pinagmamasdan siya sa panonood. Bumalik ka na nga roon, ako na rito. Kapag lalabas ang anak mo, tatawagin na lang kita. Day by day, she is becoming weird. Di ko alam ba't ganun siya, na parang di siya nag-aalala sa panganak niya. Na mapansin niyang di pa ako maalis, pinandilatan pa niya ako ng mata, kaya wala ako nagawang choice kundi sumunod. Bumalik ako sa higaan hanggang sa tuloy na ako nakatulog. Kinabukasan, maaga ako nagising. Napabalik ako ng baon na makita siyang nakatayo sa gilid ko, nakapamewang, halatang bagong ligot na kapagbihis na rin. May lakad ba tayo? Kulot noong tanong ko at saka inilamos kong palad ko sa aking mukha. Akala ko aabutin ka pa ng 8:00 bago magising. Bilisan mo na, hindi ko na kaya, Jayden. Lalabas na yata silang dalawa. Bigla ako nagpanik nang marinig ang sinabi niya. Teka, bakit ngayon mo lang sinabi? Nagkibit balikat siya. Ayokong abalahin ka sa pagtulog. Baka magalit ka sa akin. Sumimangot ako at mabilis na napahilamos. Dumiretso ng bayan at nagsipilo. Tinawagan ko pa rin ang kapatid niya para malaman naman nila na ngayon sa mga anak. Sa buong buhay ko, sa araw na yun na yata ang pinakamabilis akong kumilos. Pero mukhang talagang pinaghandaan ni Daniela ang panganganak niya dahil lahat ng gamit nakalagay na sa duffel bag na nasa living room. Inalalayan ko siya hanggang sa makarating kami sa parking. Bago kami makarating ng ospital, ay ilang tawag na natatanggap si Daniela. Mukhang masaya siya sa pagsagot sa mga ito. Halos hindi ko siya makitaan ng pagkairita sa kanyang itsura. Na malapit na kami sa ospital, doon siya nakaramdam ng pagsakit ng kanyang tiyan. Yung sunod-sunod na sakit. Bililisan ko pa ang pagmamaneho. Pagkahinto ng sasakyan, bumukas agad ang pinto katapat ng inuupan ni Daniela. Naroon ang kanyang kapatid at ilang mga babaeng nurses na may dalang stretcher. Mabilis na nang inihiga si Daniela sa stretcher. Tinakpan ng tela ang ibabang parte ng katawan nito. Sa loob ng delivery room, nakaabang ng kanyang OB. Sir, hanggang dito na lang po tayo sa labas. Bago tuloy nakapasok sa Daniela, kumaway pa siya sa akin at gumiti ng ubon ng tamis. Isang marahang tapik naman sa balikat ang binigay sa akin ni Aaron. Don't worry, safe ang pamilya mo. Halos 30 minutes nga kami naghintay sa labas. Alam ko, dahil na orasan ko mismo sa suot kong relo. Ilang sandali pa'y nakarinig ako ng iyak ng bagong sinang nasanggol. Agad nang tumayo si Aaron. Sumunod naman ako. May nurse na nakabantay sa pinto at agad na sinabi kung sinong unang lumabas. Lalaki po, Dok. Pumikit ako ng mariin para pawiin ang luha na kanina ko pang pinipigilan. Tinapik naman ni Aaron ang likod ko. Tears of joy ba yan? Or iyak talaga? Alam ko kasing mahirap magkaroon ng anak pero wag kang mag-alala. Sa sideline ako sa inyo ni Daniela bilang babysitter. Mahina akong tumawa. Sumunod din agad sa paglabas sa babae naming anak. Pagkatapos malinisan ng doktor si Daniela, pinapasok na rin kami agad sa loob. Nakakapikit si Daniela. Pero nang pumasok ako ay sinubukan niya magmulat. Tumabi ako agad sa kanya at hinilikan ng kanyang noo. You did well, my love. Salamat sa pag-aalaga sa anak natin sa loob ng tiyan mo, sa loob ng ilang buwan. It is my turn now. Ako nang bahala sa kanila. I promise you that I won't stress you. Daniela smiled.
Yumuko ako para dampian siya nang halik sa labi. Naghintay kami ng halos ilang minuto. Nilisan lang ng katawan ng dalawang bata at tinabi sa kanyang bahagi ni Daniela kung saan may malaking space. Sunod-sunod namang dumating ang mga magulang ni Daniela, pati si Tita Amara at si Dad, pati na rin si JC at Lara na buhat-buhat din ang kanilang anak. Shall we take a picture now? Tanong ni Lara na kasalukuyang may hawak na kamera. Bigla namang bumukas ang pinto ng silid. Dire-diretsong pumasok sa loob ang lolo ni Daniela na si Raul Del Rio. Ang mga mata nito ay nakatutok sa anak namin ni Daniela na babae. What's her name, Apo? Tanong ng lolo niya sa kanya. Daniela smiled. Her name is Martha Abigail Del Rio Asuncion. Napangiti ako na marinig iyon. We've talked about that name of the babies before. Ang sabi niya, ako na magbibigay ng pangalan sa anak naming lalaki. Basta siya sa babae. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit. She combined the names of Abigail and Tita Marta who are now both in heaven. We took photos and after that, everyone went outside so we could give Daniela and I privacy to nurse our babies. Nung una nahirapan siya pero nagawa naman namin ng paraan. Daniela took her time sleeping habang ako nagbabantay ng anak namin. I never leave her side kahit sinabi ng doktor na pwede akong lumabas na muna. You really love her, sabi ng doktor ni Daniela habang inaayos ko ang kanyang posisyon sa hospital bed. Ngumiti ako sa doktor at tumango. I hope that love would never change. I beg to disagree. Change is constant, pero kung magbabago man ako, yun ay para sa mga ikabubuti namin ng pamilya ko. I love her so much and I would love her even more. Kahit ano mangyari. Mabilis na lumipas ang ilang taon. Lumaki ang mga anak namin. Maraming milestones na nasaksihan namin habang tumatanda sila. We have decided to live in Siargao at paminsan-minsan na lang na umuwi ng Manila kapag kailangan. We were watching our kids playing near the seashore. Siyempre, kasama nilang pinsan nilang si Damon, ang anak ni JC at Lara. Damon, being older than the two of them, becomes their kuya. They were currently in high school and were a bit old now. Martha, Jayden, huwag kayong gaanang tumakbo. Sabay ni Daniela sa kanyang mga anak. Yes, Mom. Sabay naman itong sagot. Pinisil ko na mahigpit ang kamay ni Daniela habang nakamasid kami sa kanila. They were now walking towards us with a smile on their faces. Daniela? Tawag ko sa kanya. Nakangiting tanong niya habang nakatingin sa akin. Nothing has changed. Maganda pa rin siya sa paningin ko. At habang tumatagal, paganda siya ng paganda. I love you. Umangat ang kanyang kiri at napansin ko ang naglalarong ngiti sa kanyang labi. Up until now? Ngumiti ako ng ubo ng tamis sa kanya. Always. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jayden at Daniela. Sana po'y nakapagbigay ako ng kilig at inspirasyon. Lubos pong aking pasasalamat sa walang sawa ninyong pakikinig. Sana po'y muling suportahan niyo ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko. Muli, ito si Ramea TV. Nagpapasalamat po at palagi po tayo mag-iingat.